Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa pagpapanik ni Chinita Princess kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, "Good AM Dries TV, no words can express my joy and happiness to you them Dries. Kaya at this point, meantime, all I can do is to pray for them both that all their plans in life will be fulfilled and Paulo will still true to Kimi. Until the end, God bless them both and for blessings to come for them both. God bless us all, especially to KP and you, Dries TV and family." Maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Yes, yan din po yung ating panalangin or halos lahat ng Kimpaw fans, 'di ba? Ang nagpe-pray na sana until the end, Kim and Paolo Avellino pa rin po talaga, 'di ba? Na maging totoo at maging tapat sila sa kanilang pag-iibigan until the end. So ano po ba yung ibig sabihin ng until the end? Until the end po, until the last breath, no, ng kanilang mga buhay. Kasi wala naman tayong ibang kahilingan for Kim, 'di ba? Kundi po ang kanyang ultimate happiness na matagal niya na pong pinapangarap, 'di ba? 2 beses man po siyang nabigo sa kanyang mga naging karelasyon, pero sana this time ito na po yung lalaking magpapahalaga, magmamahal at magiging tapat po sa kanya until the end mga kakimpaw. 'Di ba? Yan lang yung pinagpe-pray natin for Chinita Princess. Wala nang iba kundi yun lamang talaga. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to, at unahin nating talakayin ang tungkol dito sa friendship ng Ang Becky. Meron kasi tayong nabasa na bagong write-ups patungkol po sa alitan or tampuhan sa pagitan po nila. Ayon dito mga kakimpaw, umani ng atensyon online ng umano'y issue ng tampuhan sa pagitan ni Bella Padilla at Kim Chiu matapos pag-usapan ng ilang netizens sa Reddit ang tila pagiging tahimik ng dalawa pagdating sa kanilang public interactions nitong mga nakaraang buwan. Nagsimula ang usap-usapan nang mapansin ng ilang fans na hindi na gaanong nagkikitang magkasama sina Bella at Kim, bagay na agad naging dahilan ng iba't ibang espekulasyong may ilan pang nagsasabing tila may namumuong hindi pagkakaunawaan sa pagitan daw ng dalawa. Gayunpaman, marami rin ang agad na dumipensa at nagsabing walang sapat na basihan ang naturang intriga. Ayon sa ilang netizens, normal lamang na maging abala ang bawat isa sa kanilang career at personal na buhay, kaya hindi na sila madalas makita sa iisang pagkakataon. Muling binalikan ng fans ang matagal ng samahan ni Bella, Kim at Angelica Panganiban, na mas kilalang bilang ang Becky, na ilang beses nang pinatunayan ang kanilang matibay na pagkakaibigan sa kabila ng kanilang hectic schedules. May ilang Reddit user pa ang nagsabing wala silang nakikitang anumang senyales ng alitan at mas naniniwalang gawa-gawa lamang ito ng haka-haka sa social media. Para sa kanila, nananatiling solid ang friendship ng celebrity trio. Sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ni Bella at Kim ukol sa usapin. Hanggat walang direktang pahayag mula sa dalawa, nananatiling isang palaisipan kung may katotohanan nga bang issue o isa lamang itong simpleng haka-haka ng netizen. Sana nga po mga kakimpaw, haka-haka lamang po ito, 'di ba? Kasi nung nakaraan nagbanding muli si Kim and itong si Angge, 'di ba? Wala na naman po doon si Bella Padilla. And kahit naman busy ang isang celebrity, gagawa at gagawa yan ng way para po sila ay mag-usap or magka-bonding, 'di ba? Knowing Chinita Princess, gagawa at sisingit po yan ng oras para lamang sila ay magkita. Pero kung ano man po yung kanilang tampuhan ngayon, hangad natin na sana maayos ito sa tamang panahon. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagpapanik at sobrang
pag-aalala po ni Chinita Princess kay Paolo Abilino. Ito po ay may kaugnayan sa naging ganap no dito po sa Di Alibay mga kakimpaw. Grabe po kasi yung naging eksena ni Paolo Abilino mga kakimpaw na parang si Tom Cruise ng Pilipinas. Ngayon, sabi po ni Chinita Princess, hindi daw po nagpa-double si Paolo Abilino sa eksenang to. Nakahang siya sa car like OMG. Di alibay and yung bakya ko din di nagpa-double. So far matibay naman siya. Kahit wala nagtanong sinabi ko pa rin Lels. And nakita nga natin yung eksena dun kagabi, nagpagulong-gulong nga si Paolo Abilino, 'di ba? So marahil ito po yung dahilan kung bakit nagka-injury yung kanyang shoulder. Kaya nung nakaraan sa shooting po ng Di Alibay, parang may pumunta pong doktor para po gamutin itong na-injury kay Paolo Abilino. So ramdam natin mga kakimpaw dito yung pag-aalala ni Chinita Princess sa naging eksena ni Paolo Abilino. Pero nung nakita naman natin at nalaman naman natin na wala masyadong naging injury si Paulo, wala masyadong nangyari sa kanya, gasgas lang, 'di ba? At medyo yung buto niya parang medyo na-dislocate ata mga kakimpaw pero okay na naman. Napalitan po ito ng proud natin kay Paolo Abilino sa eksenang ito. And maging si Chinita Princess naman mga kakimpaw, ramdam natin yung pagka-proud niya kay Paolo Abilino. 'Di ba? Ramdam na ramdam natin 'yon. At pinagmalaki niya dito si Paolo Abilino mga kakimpaw na hindi daw talaga nagpag-double si Paolo bagkos siya ang gumawa noon. Grabe no, sabi nga nila, mala Tom Cruise ng Pilipinas si Paolo Abilino sa eksenang ito. Hindi po biro 'yun mga kakimpaw pero nagawa 'yun ng maayos ni Paolo Abilino. Well, Chinita Princess ay very supportive naman kay Paolo mga kakimpaw. Nakaalalay kay Paolo Abilino sa mga mangyayari po sa kanya. So, buwis buhay yung ginawa nitong si Paolo mga kakimpaw. And maging yung bakya naman ni Chinita Princess, mabuti na lamang talaga. At matibay po talaga, 'di ba? Talagang nakikipag-bakbakan din. And after nga po ng confirmation na to ni Chinita Princess mga kakimpaw or revelation niya tungkol sa eksenang ito nitong si Paolo Abilino or si Vincent dito sa Di Alibay, sabi ng ilan dito sa ex, paki-confirm nga Paps Paolo Abilino kung wala talagang double yung pagsabit-sabit sa car. Saan makakabili ng bakya mo, Kimi? I-display ko lang sana para maalala ko lagi si Stella kung gaano ka tatag ang bakya, ganyan din siya. Then sabi pa ng isa, she's really proud of her babe's talent. That's just me, you're so amazing, Kim Pao. The story is just so beautiful, really. Yes, mga kakimpaw. Sobrang proud ni Chinita Princess kay Paolo Abilino sa naging eksena niya po dito na talagang tumanggi si Paolo na mag-double po siya sa eksenang ito kasi kayang-kaya naman talaga ni Paolo. Yun nga lang, medyo risky, 'di ba? Medyo nakakatakot yung eksena ni Paolo pero nagawa niya po ito ng maayos. Gas-gas lang yan and wala namang masyadong naging problema. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.